Kung hindi ka pa nagtatagumpay sa yung New Year's resolution o nag-fall off ka ng konti, okay lang. Kasi yung motivation, it comes and goes. Today motivated ka, tomorrow you're not motivated. Think of yourself as an employee of you. As nag-ring na yung alarm, ang sarap pang matulog, nakakumot ka. Sabi mo bukas na lang. Yung mga bagay na wala kang control, hayaan mo lang. Let it go. Talagang kailangan mo mag-undergo dun sa proseso na yun para makalagpas ka dun sa isang bagay na masakit. Magkaroon ka ng puwang na patawarin yung sarili mo. Itong tatlong to, kung magagawa mo siya at may incorporate mo siya sa buhay mo, your life is going to be better this 2025. Welcome to Anong Agenda Mo Today. Ngayon, pag-usapan natin yung walang iba kundi ang ating mga New Year's resolution. Kamusta na? Kamusta na yung mga New Year's resolutions? Magpapapayat, kakain ng maganda, mag-exercise, mag-aaral mabuti, magiging mas mabait. Kamusta na? Kamusta na yung nangyari sa ating mga New Year's resolutions? Kalahatian na ng January, kaya gusto ko lang malaman kung paano na ba natin nagagawa o na-follow up o nag-quit na ba tayo sa ating mga New Year's resolutions? Kasi di ba, ang dami nating iniisip. September pa lang o umpisa pa lang ng mga Burr months, iniisip na natin, ano nga ba yung mga gagawin ko next year as part of my New Year's resolutions? Be it na magpapayat ako, mag-quit ako ng smoking, maging mas mabait ako sa aking partner, sa aking mga kapatid, sa aking mga magulang, maging mas mabait ako sa aking sarili. Hindi na ako magiging mainit ang ulo. There's lots of things na we promise ourselves coming into the new year. Diba last year, iniisip natin lahat na to. Meron tayong New Year's resolution, pinagkalat mo na sa kapitbahay, pinagkalat mo na sa mga pamilya mo, kung kani-kanino, at nagtagumpay ka ba? Yun yung tanong. Or finalo through mo ba yung mga New Year's resolution na sinabi mong gagawin mo? Pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin yung New Year's resolutions and paano ba natin mafa-follow up. So kung andun ka na sa point na nagagawa mo yung New Year's resolutions mo, nakakapag-follow through ka in the last 16-15 days, good for you. Keep it up. Kasi according to science, you need about 60 days for that habit to stick. So, gawin mo lang ng gawin. Kung nag-exercise ka na ngayon every morning, keep at it. Gawin mo pa siya ng ilan pa ba? 45 days, 45 more days, gawin mo pa siya ng 45 more days. And pagkayari nun, the rest is going to be easy. Mahirap talagang baguhin yung sarili. And yan naman talaga yung purpose kung bakit ba tayo gumagawa ng mga New Year's resolution. Tama? Kasi gusto nating baguhin kung ano yung hindi natin gusto sa ating sarili last year. O yung hindi natin gusto sa ating sarili 10 years ago, 20 years ago na every year sinasabi natin, babaguhin natin, ito yung New Year's resolution natin. So I think makakatulong sa atin sa pag-iisip ng paano ko nga ba gagawin yung mga New Year's resolutions ko. And paano ko nga ba makakapag-stick dun sa mga habits na sinabi kong gagawin ko, like getting thinner or engaging in better relationships? How do you do this based on science? Pag-usapan muna natin yung New Year's resolution. Alam mo ba kung saan nanggaling yung practice ng New Year's resolution? Tradition na to ng New Year's resolution ay 4,000 years nang pinapractice nung panahon pa ng mga Babylonians. Kung di mo alam, itong mga Babylonians na to, they celebrate their New Year during the spring equinox with a 12-day festival. So, pag nagkakaroon sila ng 12-day festival, isa doon yung sasabihin nila, babayaran nila yung mga pagkakautang nila, mangangako sila doon sa mga Diyos nila na babaguhin nila yung sarili nila. Yun yung pinagsimulan nung New Year's resolution. Tapos nag-evolve na siya, nagkaroon na ng bagong practices yung mga Romans nung panahon nila. So they made a promise to Janus, the two-faced god of transitions, looking both sa past nila at sa future. And Romans would exchange gifts and make promises to do good conduct the following year. From Babylonians to Romans, and then yung pangatlong iteration nun is yung panahon na ng mga Christians. Ito yung mga naging opportunities sa mga naniniwala na mag-reflect sila sa sarili nila at baguhin yung mga ginagawa nilang mali. So kung iisipin natin, malalim talaga yung pinanggalingan ng konsepto ng New Year's resolution na nag-evolve ngayon sa panahon natin. Itong New Year's resolution, ito yung yearly natin na pinapangako na babaguhin natin sa ating sarili, which is good. Kasi at least alam natin kung ano yung mga bagay na dapat nating baguhin
sa ating sarili so that we can become better. Pero yung problema nga dito is marami tayong mga New Year's resolution pero marami din dun sa mga New Year's resolutions na yun ay hindi nangyayari o hindi natin nafa-follow through. Nangyayari siguro siya 1 day, 2 day, 1 week pero after that, we fall off the wagon. Nakalimutan na natin yung New Year's resolution natin na hindi na tayo kakain ng junk food. Nakalimutan na natin yung New Year's resolution natin na tigilan na nating mag-smoke. Nakalimutan na natin yung New Year's resolution natin na we will treat people with patience, pasensya, mas maging pasensyoso sa iba. Kasi, ang problema dito, and ito lahat na to may background sa current psychological science. Hindi natin siya nagagawa kasi there are flaws in the way that we create New Year's resolutions. And sinasabi nga dito na may mga ways na maaari tayong magawa para mas maging consistent tayo sa New Year's resolution. Number 1, ipagkalat mo daw siya. Sabi sa pagsusaliksik. In fact, sinabi dito sa pagsusuri o sa pag-aaral na na-publish sa Journal of Clinical Psychology by Norcross Vangarelli in 2018 found na yung mga tao daw na explicitly o hayagan nilang sinasabi yung mga New Year's resolution nila, mas successful sila ng 10 times more successful than those na hindi nila hinahayag ng lantaran yung New Year's resolution. Part ng paghahayag ng New Year's resolution is magkakaroon ka ng tinatawag na social pressure. Ano ba yung social pressure? Ito yung alam nung iba na, uy, sige to, pinangako niya na magpapapayat siya, hindi na siya kakain ng junk food. So ikaw naman, consciously, iniisip mo siya. Iniisip mo siya ng iniisip. Kaya 10 times itong mga nagsasabi ng kung ano yung New Year's resolution nila sa iba, mas nagiging successful. Meron pang isang pag-aaral noon na ginawa ni Professor Gil Matthews at the Dominican University of California na nagsabi na yun daw palang mga tao na isinusulat nila yung kanilang mga New Year's resolutions at kung ano yung mga New Year's resolution nila, yung mga babaguhin nila sa sarili nila on the next year, are 42% more likely to achieve it. So 42% na mas nagiging successful sila. So una, ihahayag mo na may New Year's resolution ka. Pangalawa, isusulat mo siya. At ang pangatlo is yung tinatawag nating small steps approach. In a 2009 study in the European Journal of Social Psychology found that it takes an average of 66 days, hindi 21 days, para ma-form yung habit. So ito isang mahalagang gawain, di ba? Meron tayong New Year's resolution, ipinagsabi natin sa iba, 40% na more successful ka na pag isinulat mo. Tapos, mas magiging successful ka pa kung gagawan mo siya ng small steps at magiging consistent ka sa New Year's resolution mo, dun sa action ng New Year's resolution mo. So 66 days o 2 months. 2 months mo siyang gawin. Sabihin mo mag-workout ka 66 days. Pero isa pang dahilan kung bakit nagkikwit itong mga tao ng New Year's resolution nila is kasi masyadong big yung goal. Yung New Year's resolution nila is magpapapayat ako, gusto kong pumayat ng 50 pounds in 1 month. Which is impossible. Hindi mangyayari yun. So kailangan din tayo maging realistic na kung ang goal mo is 20 pounds, spread mo siya across the weeks, across the months, and you would be successful. Kasi all you need to do, especially kung hindi ka pa nakapag-exercise before or on and off ka sa exercise, hindi siya ganun kadaling gawin. Madali siyang sabihin, madaling panuurin sa TikTok, sa Instagram o kung saan man. Uy, nag-workout sila, pumapayat sila. Pero to do that, it takes consistent effort. Magsimula ka sa 5 minutes. 5 minutes a day, maglakad ka, and then that 5 minutes will be 10 minutes, will be 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Gradually increase it so that you first develop the habit of doing it in a short period of time. So napakahalaga nun. So ito na nga yung pinag-uusapan natin. New Year's resolution, paano natin siya gagawin? Gumawa tayo ng mga bagay na makakapag-support dun sa habit ng New Year's resolution natin. Sa pag-quit, for instance, if you had been thinking about it na mag-quit ka ng smoking and you smoke 10 packs a day, start by reducing it and not quitting cold turkey. Diba? Pwede mo naman siyang i-reduce from 10 packs to 9, to 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hanggang makwit mo siya.
do it slowly para hindi ka magkaroon ng tinatawag nating friction. Friction of the new activity. Dahil gustong-gusto mo yung activity pero masyadong mataas yung friction, mas magtatagumpay yung friction versus dun sa desire mo ng activity. Kasi yung motivation, it comes and goes. Today, motivated ka. Tomorrow, you're not motivated. Pero if you develop habits, if you think about things na, sige, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, manageable chunks, you would be able to do that. From 10 packs, sige nga, susubukan natin 9, 8. Hindi yung bigla na lang na nag-smoke ka for 20 years and then all of a sudden you're not smoking. Although there had been people, hindi naman natin pwedeng i-dismiss yung fact na yun na talagang they have exceptional willpower na na-quit nila yung smoking nila. 20 years of smoking and then one day they quit. Or merong mga tao na umiinom ng soft drinks, right? If you're drinking soda because alam mo siyang masama sa yung health, start by reducing the amount of soda that you're drinking or converting to a healthier alternative kung hindi mo pa kayang mag-quit. You don't have to all of a sudden quit something that you've been doing for a long, long time. Kasi it took years to develop that. It will also take years for you to undo yung mga learnings o mga habits na ginawa mo. Kung hindi ka pa nagtatagumpay sa yung New Year's resolution o nag-fall off ka ng konti, okay lang. Mahalaga din yung self-compassion kasi you have to pick up yourself. You have to pick up the pieces and continue doing what you need to do now that you have a newfound knowledge on how to do it based on science. Pagsabi mo na meron kang habit, ipagsabi mo yung meron kang New Year's resolution, isulat mo yung New Year's resolution mo, at pangatlo, simple steps every day for 66 days. Those 3 things are going to help you. Matutulungan ka ng 3 bagay na yun para ma-achieve yung iyong New Year's resolution. So isa pa nating mahalagang pag-usapan is about the New Year, New Me. Diba? New Year, New Me. Isa pa nating mahalagang pag-usapan yung tungkol naman sa 3 bagay na pwede mong i-incorporate ngayong 2025 sa buhay mo. Ano ba tong 3 bagay na to? I actually wrote it. I wrote it because I've been reading a lot during the holidays about how do you become a better version. Paano mo bang magagawang mas better version ka ng sarili mo compared to the last year? At base sa mga nabasa ko and mga napakinggan ko sa mga podcast and other scientific findings o yung mga bagong pananaliksik tungkol sa developmental psychology, may 3 bagay na nag-stand up o laging nababanggit. Ito yung number 1, show up for yourself. Number 2 is let go the things that you cannot control. And 3rd is practice self-compassion. Itong 3 to, kung magagawa mo siya at may incorporate mo siya sa buhay mo, your life is going to be better this 2025. So simulan natin yung una. Show up for yourself. Ano bang ibig sabihin pag sinabi natin show up for yourself? Lumabas ka, lumitaw ka, magpakita ka para sa sarili mo. Kasi tinan mo, isipin mo, if you're working a full-time job at ang pasok dun sa full-time job mo is 8 a.m. tas ang uwian 5 p.m. and then in between you have to do a lot of work and deliverables every day, ginagawa mo siya kasi trabaho siya, mahalaga siya, tama? May boss ka. Kahit hindi sabihin sa'yo, basta alam mo na 8 a.m. yung pasok, 5 p.m. yung uwi, alam mo na kailangan mong gumising ng 6 a.m., get ready, magpaganda, mag-commute. Tapos pumasok, makarating ka on time so hindi ka late. Kasi yun yung mga expectations sa'yo for that work. That is the same thing for you showing up for yourself. So pag sinabi natin showing up for yourself, think of yourself as an employee of you. Diba? Pag sinabi mo sa sarili mo, talking about the habits kanina na pinag-uusapan natin for the New Year's resolution, pag sinabi mo sa sarili mo na mag-exercise ka every day at 6 a.m. for 10 minutes, gawin mo talaga. Pagkagising mo tomorrow, sinabi mo sa sarili mo, mag-exercise ka, babangon ka ng 6 a.m., bumangon ka kahit inaantok ka pa. Kasi you have to show up for yourself. The same way that you have to show up for your job at 8 a.m. Pero kung iisipin natin, how often do we truly show up for ourselves? Di ba pag sinabi natin na, sige nga bukas mag-workout ako, pero pag dumating na yung bukas, nag-ring na yung alarm, ang sarap pang matulog, nakakumot ka, sabi mo bukas na lang. That is a sign na you're not showing up for yourself. Ito ay isang sign na you're not respecting your own self.
you're not putting yourself first. Kasi bakit yung iba hindi pwedeng mag-intay? Bakit yung iba kumigising ka pa ng 6 a.m. para lang makarating doon sa work mo? Pero yung sayo, yung commitment mo sa sarili mo is optional. Bakit ganun? So yun yung unang-una. So kung ipaprioritize natin yung sarili natin ngayong 2025, it all begins by showing up for yourself. Pag may sinabi kang gagawin mo talaga. Pag may pinramis ka sa sarili mo, gawin mo talaga. O hindi na ako magpapaapi. Huwag ka talaga magpaapi. Hindi na ako magbubulag-bulagan. Huwag ka talaga magbulag-bulagan because you have to stand up for yourself by showing up for yourself. Okay. Pangalawa, let go of the things that you cannot control. Ano bang ibig sabihin ng let go of the things that you can control? Di ba yung palabas na Frozen, let it go? Yung kanta dun sa Frozen na let it go. Ganun kasimple. Yung mga bagay na wala kang control, hayaan mo lang. Let it go. You can't do anything about it. So bakit mo ginagamit yung energy mo, yung effort mo, yung peace para kontrolin yung mga bagay na wala ka naman talagang magagawa. Like weather, like traffic, like kung hindi ka na mahal nung jowa mo o kaya ano pa ba, may sakuna. Hindi mo na siya makokontrol. You can't do anything about it. So, let it go. Huwag mong kontrolin yung mga bagay na wala kang magagawa kasi kahit magreklamo ka pa na magreklamo sa traffic at mainis ka ng mainis na 1 hour na naman yung traffic, ganun talaga, may traffic. Ang tanong ngayon is ano ba yung pwede mong gawin sa oras na nandun ka sa traffic na wala kang ibang pwedeng gawin. Pwede kang makinig ng mga e-books, pwede kang mag-isip at mag-muni-muni tungkol sa buhay mo, magplano or kung ano man na makakapag-divert ng attention mo from being upset sa isang bagay na wala kang magagawa versus dun sa mga bagay na pwede mong gawin para sa sarili mo. Sometimes it's easier said than done kasi mahirap naman talaga kung isang araw gumising ka, hindi ka na mahal ng asawa mo, jowa mo, wala kang magagawa about that. Diba? You cannot change their minds. You cannot change their hearts. What you can change is your perspective of yourself. Hindi siya madaling gawin, pero kung iisipin mo siya actively na dito naman sa buhay natin, meron tayong tinatawag na grieving process, diba? Denial, anger, bargaining, depression, and then acceptance. Talagang kailangan mo mag-undergo dun sa proseso na yun para makalagpas ka dun sa isang bagay na masakit. And kung iisipin mo sa sarili mo na instead na mag-focus ka, paano ko bang babaguhin yung isip na to? Paano ko ba siyang mapipilit na mag-stay with me? Isipin mo na, okay, wala na akong magagawa dyan. Yun yung first step. Let it go. Wala na akong magagawa. Masakit siya, mahirap siyang tanggapin, pero like everything else, ito rin ay lilipas. Diba? This too shall pass. And pag inisip mo yung konsepto dun sa psikolohiya na tinatawag natin na grieving process, magsisimula ka sa denial, mag-e-end ka sa acceptance. Okay yun. Okay na i-experience yun kasi yun talaga yung human condition eh. Pero kailangan mong tanggapin sa sarili mo na wala ka nang magagawa. That's past. Kailangan mong mag-move on, pero yung pagiging move on ay isa ring proseso. Okay, and ang last natin na pag-uusapan dito, yung tinatawag nating practicing self-compassion. Ano ba yung self-compassion? Yung magkaroon ka ng puwang na patawarin yung sarili mo. Magkaroon ka ng puwang na i-accept na hindi ka perfect. Na may mga bagay na magkakamali ka, may mga panahon na magkakamali ka, may mga panahon na magkakaroon ka ng lapses in judgment na hindi yung tamang desisyon yung magagawa mo. Kahit yung sa mga New Year's resolution mo, may mga panahon na makakain mo yung mga bawal na pagkain na sinabi mo sa New Year's resolution mo, hindi mo nagagawin. Pero okay lang yun. Okay lang na magkaroon ka ng slip up ngayon, tapos maiisip mo sa sarili mo, hindi ito yung New Year's resolution ko, ito yung isinulat ko sa New Year's resolution ko. Keep pursuing the habits. Kasi as humans, we can succumb to these kinds of temptations, we can succumb to these weaknesses na meron tayo, pero the more important thing here is try to control yourself, but if you're unable to do it, practice some self-compassion. You're trying to become the best version of yourself, and in that process of trying to become the best version of yourself, you will inevitably stumble.
you will inevitably miss the mark. Pero the more important thing there is, you don't continue to miss the mark after you miss mark and after you miss another mark. You need to understand that if you miss the mark today, you can start again tomorrow. And start again tomorrow. Di ba yung sinabi nga nila na where you truly fail is when you begin to give up. Kaya yun yung tatlong bagay na pwede nating i-practice sa sarili natin ngayong New Year. Ngayong bagong taon, ito yung mga bagay na pwede nating i-practice sa sarili nating buhay to make a better life this 2025. So I hope this podcast was helpful in giving you some inspiration based on science, based on studies, in terms of changing your behavior, in terms of making New Year's resolution, and in terms of making your life better than how it started. I'll see you next time.